tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang sumasabog ngayon sa pandaigdigang entablado na may epekto sa ating bansa. Nakalabas na sa blockade zone ng Estados Unidos ang mga tanker ng langis ng Iran sa Strait of Hormuz. Ito ay naganap bago pa man magsimula ang formal na pag-uusap upang wakasan ang digmaan. Ang mabilis na paggalaw na ito ay nagbabadya ng malaking pagbabago sa geopolitika at sa supply ng langis sa buong mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, muling nakapag-export ng krudo ang bansang Iran. Kinumpirma ito ng monitoring website na Tanker Trackers gamit ang satellite imagery at digital tracking data. Ang pag-unlad na ito ay nagaganap habang naghahanda ang Washington at Tehran na lagdaan ng isang Memorandum of Understanding o MOU upang simulan ang mas malawak na negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. 2 dambuhalang tanker sa ilalim ng National Iranian Tanker Company o NITC, ang mga barkong Dona at Hero 2 ang matagumpay na nakatawid sa blockade line noong Martes. Ang 2 barkong ito ay may kargang kabuang $3 at 8 milyong bariles ng langis ng Iran. Samantala, isa pang tanker na stream ang namataan namang naglalayag pabalik sa mga daungan ng Iran upang kumuha ng karagdagang supply. Isang ikatlong tanker na pinatatakbo pa rin ng NITC, ang Sonia ay ang ligtas ding nakalagpas sa blockade line ng US Navy sa Gulf of Oman nitong Miyerkules. May dala itong 1 milyong bariles ng krudong Iranian. Ayon sa ulat ng maritime tracking sa platform na X, nakalabas ang Sonia ay sa blockade zone eksaktong 1:11 ng madaling araw GMT na nagpapatunay sa unti-unting pagluwag ng tensyon sa rehiyon. Dahil sa balitang muling bubuksan ang Strait of Hormuz, biglang bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang estratehikong rutang ito, na daanan ng halos ikalimang bahagi ng kabuuang konsumo ng langis sa buong mundo, ay naging sentro ng tensyon sa mga nakalipas na buwan. Ang pagbaba ng presyo ay nagbibigay ng ginhawa sa mga bansa tulad ng Pilipinas na lubhang umaasa sa imported na petrolyo. Nakatakdang magsimula ang formal na negosasyon para sa isang pinal na kasunduan ngayong Biyernes sa Bürgenstock Mountain Resort sa Switzerland. Ang neutral na lokasyong ito ang magiging saksi sa makasaysayang pagtatangka ng dalawang superpower na tuluyang wakasan ang marahas na labanan. Inaasahang magiging masalimuot ngunit napakahalaga ng pag-uusap na ito na dinaluhan ng mga matataas na opisyal mula sa magkabilang panig. Kung ating babalikan ang kasaysayan, ang kasalukuyang digmaan ay sumiklab noong Pebrero 28 matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa mga pasilidad sa loob ng Iran. Ang nasabing insidente ay nagdulot ng malawakang pangamba sa pagsiklab ng mas malaking digmaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan na nagbunsod sa agarang panghihimasok ng mga diplomatang internasyonal upang mamagitan. Magsisimula ang mga negosasyon sa Switzerland sa sandaling mapirmahan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding. Ang MOU na ito ang magsisilbing opisyal na balangkas at patunay ng kanilang seryosong pangako na dadaanin sa mapayapang usapan ang hidwaan. Ayon sa mga diplomat, ang kasunduang ito ay naglalaman ng mga paunang hakbang na dapat sundin ng magkabilang panig upang maiwasan ang anumang military miscalculation. Ang mga pag-uusap ay inaasahang magpapatuloy sa loob ng susunod na 60 araw. Sa loob ng panahong ito, hihimayin ng mga negosyador ang mga pinakasensitibong issue na naging sanhi ng hidwaan sa loob ng maraming taon. Layunin ng mahabang prosesong ito na makabuo ng isang pangmatagalang solusyon na katanggap-tanggap sa komunidad ng mga bansa at magtitiyak na hindi na muling babalik ang banta ng digmaan sa rehiyon. Pangunahing layunin ng mga pag-uusap na ito na maresolba ang kontrobersyal na nuclear program ng Iran. Bukod dito, tatalakayin din ng isang komprehensibong plano para sa pag-aalis ng mga internasyonal na parusa o sanctions na matagal nang nagpapahirap sa ekonomiya ng kanilang mamamayan. Kung magtatagumpay, ito ang magiging pinakamalaking diplomatikong tagumpay sa kasalukuyang administrasyon ng magkabilang bansa. Inihayag ng sikat na pahayagang The Wall Street Journal na papayagan ng Estados Unidos ang Iran na magbenta agad ng langis at gasolina pagkatapos pirmahan ang Memorandum of Understanding. Ang desisyong ito ay isang malaking konsesyon mula sa panig ng Amerika upang ipakita ang kanilang katapatan sa negosasyon. Ito rin ay inaasahang magpapasigla sa pandaigdigang supply ng enerhiya sa lalong madaling panahon. Ang waiver or pagpapaliban sa mga parusa sa pagbebenta ng langis ay agarang ipatutupad
Hindi lamang ito limitado sa krudo kundi sasakupin din nito ang iba pang mahahalagang serbisyo tulad ng banking, transportasyon at insurance. Ang mga sektor na ito ay kritikal upang maging maayos ang transaksyon ng Iran sa ibang bansa na pansamantalang naparalisa dahil sa mga nakaraang mahigpit na parusang pang-ekonomiya. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos na nakiusap na huwag pangalanan, the framework agreement ay nalagdaan na sa pamamagitan ng electronic signature ng mga pinuno ng dalawang bansa. Ang makabagong paraan ng pagpirma na ito ay nagpapakita ng pagkaapurahan ng sitwasyon upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa ekonomiya ng mundo at upang matiyak na operational na ang kasunduan bago ang formal na pagtitipon. Kabilang sa mga lumagda sa panig ng Estados Unidos ay sina Pangulong Donald Trump at pangalawang Pangulo J.D. Vance. Ang paglahok ng dalawang pinakamataas na pinuno ng Amerika ay nagpapakita ng seryosong pampulitikang kalooban na tapusin ang labanan sa gitnang silangan. Ito ay sa kabila ng mga naunang matatalas na pahayag ng kanilang administrasyon laban sa pamahalaan sa Tehran sa mga nakalipas na buwan ng labanan. Sa panig naman ng Iran, ang kasunduan ay nilagdaan ni na Deputy Foreign Minister Majid Takhtravanchi at ang kanilang nangungunang negosyador na si Mohammad Bagher Ghalibaf. Ang presensya ng mga veteranong diplomat na ito ay nagpapatunay na seryoso rin ang Tehran na makahanap ng diplomatikong solusyon upang maisalba ang kanilang ekonomiya mula sa tuluyang pagbagsak dahil sa mga nakaraang parusa ng pamahalaang UAS. Malaki ang naging papel ng tanker trackers sa pagbibigay ng real-time na impormasyon ukol sa paggalaw ng mga barko sa karagatan. Sa pamamagitan ng makabagong digital tracking at satellite imagery na patunayan ng buong mundo na totoong may nagaganap ng pag-usad sa kasunduan. Ang ganitong uri ng independenteng pagsubaybay ay napakahalaga upang maiwasan ang pagpapakalat ng peking balita o propaganda mula sa magkabilang panig. Ang geopolitical na implikasyon ng pag-unlad na ito ay napakalawak. Kung magpapatuloy ang kapayapaan, maaari nitong muling hubugin ang alyansa sa gitnang silangan. Ang pagbaba ng tensyon sa pagitan ng US at Iran ay magbibigay daan sa mas ligtas na kalakalan sa dagat, partikular na sa Strait of Hormuz na madalas maging mitsa ng sigalot na lubhang nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad ng maraming bansa. Para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, ang balitang ito ay nagdadala ng malaking pag-asa sa gitna ng krisis. Ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay direktang magpapababa sa presyo ng petrolyo sa ating mga lokal na gasolinahan. Ito ay magiging malaking tulong sa mga driver ng pampublikong sasakyan, mga magsasaka, at mga ordinaryong mamimili na kasalukuyang lumalaban sa mataas na inflasyon. Gayunpaman, nagbabala ang ilang mga eksperto sa geopolitika na dapat pa ring maging maingat ang lahat sa mga darating na araw. Bagamat magandang simula ang pag-alis ng mga tanker at ang paglagda sa framework agreement, marami pa ring mga issue ang maaaring sumulpot sa loob ng 60 araw ng negosasyon. Ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa ay nananatiling marupok at ang anumang maling hakbang ay maaaring sumira nito. Mananatili kaming nakasubaybay sa mga susunod na kaganapan sa Switzerland ngayong Biyernes upang ihatid sa inyo ang pinakasariwang ulat ukol sa usapang pangkapayapaan na ito. Ako po ang inyong news anchor na nag-uulat para sa balitang pandaigdig ng ating estasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at patuloy tayong maging mapagmatsyag sa mga balitang humuhubog sa ating mundo.